Yo, what's up mga kabakbakan? Naniniwala ka ba kabakbakan na si Kai Soto ang pinakadominanteng sentro sa kasaysayan? Hindi lang sa Japan Bilig mga kabakbakan. Malamang kung makakapasok to sa NBA at magkakaroon to ng tandem gaya na lamang ng mga original na floor generals. Yun talagang makikita siya sa pick and roll dahil ako mga kabakbaka naniniwala ako na isa siyang big man na best finisher sa lahat. Lalo na pag nakapasok siya sa painted area, grabe. Kaya ganun na lamang kamahal siya ng mga Japanese fans pag naglalaro si Kai Soto sa kanilang liga. Ikaw kabakbakan, isa ka rin ba sa napabilib sa laro ngayon ni Kai Soto? So ayun mga kabakbakan, hindi na biro ang tinatakbong karera ngayon ng ating big man na si Kai Soto. Well, ikaw, kung di ka pa nabibilib, hindi ka pa napapabilib ni Kai Soto, malamang kabakbakan, isa ka lang basher na nagkalat sa social media. Para sa akin mga kabakbakan, napakalaki na, napakahaba na, at napakalaki na ng pangalan ni Kai Soto sa isang basketball era. Kung tutusin, mas mahal na mahal pa siya ng Japanese fans kumpara dito sa ating at sarili niyang bansa. Pero mga kabakbakan, sa totoo lang, siya ay NBA ready na talaga. Bukod sa height niya na 7'3" mga kabakbakan, sa edad niya na 24 years old, ay masasabi natin talaga na NBA ready na talaga si Kai Soto. At hanggang ngayon mga kabakbakan, ay patuloy niyang dinodomina ang Japan B-League bilang isang big man. Kung papansinin natin ang 2025 to 2026 niya na season sa Japan B-League, ay ganun na lamang niya kagrabe kung paano niya dominahin ang liga. Kaya kung ako mga kabakbakan, kung mapupunta man siya ulit sa ating Gilas Pilipinas, magkaroon lamang siya na isang partner na floor general na nakakaintindi ng kanyang laro. Kasi para sa akin mga kabakbakan, hindi naman talaga siya modern big man. Ang laruan ngayon ni Kai Soto ay masasabi nating oldest era ng big man. Parang mga laruan nila Shaquille O'Neal, halos lahat kasi ng laro niya ay puro pick and roll. So kayo mga kabakbakan, ano masasabi niyo rito? Tara pag-usapan natin sa ating comment section. さあここですカイソットゴールしたエドワンカイソットが決めます坂本が激しくつくピックを使ってここは高さだね最後はカイソットちょっと逆にボール止めに行って、スイッチしても良かったんですけども、はい、中途半端に、ボールに2人行ってしまいましたよね。カイソットの高さを使っていこうというところゴールした笛はありませんが決めました